Una sa lahat, What is happening? mga sakay ng eroplanong palapag ng Clark International Airport napasigaw. Kitang-kita maglalanding na sila nang biglang umangat muli ang eroplano. Nakaranas din ng matinding turbulence sa gitna ng masamang panahon. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga miyembro ng Senate minority sama-sama nag-walkout. Gusto raw kasing balin ng majority ang patakaran sa pagboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva pinakakasuhan ng pandarambong kaugnay ng flood control scandal. Habang ang pinakakasuhan ding si dating House Speaker Martin Romualdez, tinawag ng Ombudsman na grandest case. Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa pinagbawalan ng korte na lumabas ng bansa sa gitna ng reklamong plunder at bribery. Bagyo sa labas ng bansa, posibleng manalasa at hatakin pa ang habagat. At sa pabaong pampag-good night, ang mga aso na parabang biik sa laki. Sama-sama nag-walkout sa plenaryo mga miyembro ng Senate minority. Gusto raw kasing baliin ng majority bloc ang patakaran ng Senado sa pagboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tinutulak ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng online voting. Pero tinablayan ni Senator Risa Hontiveros at giniit na ni hindi pa nga nila pinag-uusapan ang substance ng kaso, nasa botohan agad. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, ano nang mangyayari ngayong nagka-walkoutan dyan at ano bang rule yung gustong baguhin ni Senator Marcoleta? Mayan Bok, nakausap na kanina ng media, mabilisan itong si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na sinabing tatalakayin daw nila ito sa sesyon sa paparating na Lunes. Ito yung motion kasi ni Senator Rodante Marcoleta noong May 11, araw na nagpakita dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa kung saan nais magkaroon ng amendments o pagbabago sa Senate rules kung saan papayagan ang isang mambabatas na mag-participate virtually, online o hindi pisikal sa sesyon sa Senado at susunod ang impeachment trial. Yun nga lang kanina, nagkainitan ng mga senador sa sesyon nang hindi pa mapagkasunduan kung ano ang magiging tugon nila sa araw na ito. Sa gitna ng sesyon sa plenaryo ng Senado, nagkainitan ang ilang miyembro ng majority at minority. Nag-ugat yan sa mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang mga senador na makaboto at makadalo sa lahat ng sesyon via online. Lalo na sa impeachment trial, kung saan ang Senado ang nagko-convene bilang impeachment court. Ang kaso, hindi pa dumadaan ang mosyon ni Marcoleta sa Committee on Rules. Kaya giit ni Senador Erwin Tulfo, tila minamadali ito ng majority. Pinapayagan lang daw kasi ang pagdalo sa sesyon online kapag may national emergency. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, this Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin. Una nang sinabi ng Ombudsman na sa Huwebes nila kakasuhan si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Kakasuhan din nila maging si Senador Joel Villanueva. Pero si Senate President Alan Peter Cayetano, binangga ang sinabi ni Senador Erwin. Hindi raw nila minamadali ang pagrepaso sa Senate rules. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. Pero hindi pa man natatapos si Cayetano sa pagsasalita,
nag-walkout na si Senator Erwin. Sumunod din sa pag-walkout ang lahat ng minority members. Pinubulo na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. O, para makaboto yung mga yun na makukulong, kung sino man yun, para makaboto sila, kung nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Sinigundahan din ng ilang minority senators ang pahayag ni Senator Erwin. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo nung... It's a violation of the rules. Giit pa ng ilang minority senators, labag sa Senate rules ang anilay pagmamadali ng majority. Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali batay sa mga rules. Mali yung proseso. Wala pang ang debate sa substance. Bakit po sa tingin niyo gagawin sa proseso? Gusto nilang mangyari ngayon yun? Hindi nga tayo umabot sa pagdebate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa lang yan kung may pandemya. Wala yung pandemya ngayon. Walang national emergency. Giit naman ni Senator Robin Padilla na kabilang sa majority, sana raw ay natuloy pa ang debatehan. Comment ko? Yes, sir. Sayang, ang ganda pa naman ng debate. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng democracy. Tuloy-tuloy ang debate. Your comment, sir, dun sa... Sayang, ganda na eh. Bago naman ang pag-walkout ng minority, nagkasugutan pa sina Senator Risa at Senator Rodante Marcoleta kasunod naman ng pag-walkout. Nag-post sa Facebook ang ilang minority senators ng groupie nila na may caption na solid minority. Kanina naman matapos yung walkout yung pagkikita nitong minority bloc maging yung pag-uusap din ng majority bloc, ang naglabas din sila ang minority ng kanilang unified statement na nilalaman yung mariing paglaban pa nila o pagtutol doon sa umano'y pagmamadali ng pagbabago sa Senate rules. Ang sinasabi ng minority, marami pa raw senador ang gustong magtanong, may gustong alamin o magpahayag ng opinion sa plenaryo at pinaghihinalaan daw nila na minamadali nga itong pagbabago o amendment sa Senate rules dahil sa upang makaboto si Senator Bato, maging dahil daw sa napapabalitang may nababadyang pag-aaresto pa sa ilang mga senador. Ito rin daw ay dapat dumadaan sa tamang proseso lalo't hindi pa talaga maayos ang Senate Committee on Rules. Sunod naman kanina, pagkatapos yung pag-walkout, si Senator Tito Soto naman nagmo-motion na for adjournment na nilalabanan pa sana ni Senator Marcoleta pero napagdesisyonan nga lalo't ito yung mauuna raw talaga sa mga motion. Napagdesisyonan ng liderato na i-adjourn muna ang sesyon hanggang 5 o'clock p.m. sa Lunes. Ito namang si Senator Marcoleta naman, depensa niya na may mga pagkakataon daw talagang kailangan gamitin ang mga bagong teknolohiya, lalo't marami raw pagkakataon na maaaring wala dito sa Senado ang mga senador. Ilan daw ito sa mga dahilan ng gusto niyang pagrepaso sa Senate rules, partikular na raw sa botohan at pagdalo sa sesyon. Bok, Mean. Bok, since we're already talking about the processes, baka you can help us clear out kung ano talaga yung proseso doon sa pag-aamyenda ng mga patakaran ng Senate rules. Bok, baka you can help us out here kasi you covered the Senate the longest among us. If I recall correctly, but tell me if I'm wrong, dapat kung may proposed amendments, refer yan sa Senate Rules Committee, magde-deliberate sa Senate Rules Committee, pagbobotohan ng Rules Committee, tapos may committee report. They need to have a hearing and then the committee report shall be reported sa plenary, Marymon, di ba? And then pag pinagboto ay pag ni-report, tsaka sila magsasabi ng mga gusto nila, ayaw nila, Then opposition. they vote sa plenary. Yes, they divide the house if there's a need for it. Ituloy ko. Tama. Magtatanong ka, sir. Magtatanong ko Actually, na. I wanted to know the processes. So, yun na yun. So, how close are we? Kasi sabi mo, Marymon, sa Lunes gagawin. So, ididiretso pa rin ng plenary? Hindi pa rin tayo maghihiring tungkol dyan sa amendment na yan ng morning at least ng Monday? And then, paspasan sa committee report? To note din, dagdag natin dyan, is nasabi rin ng isang majority bloc senator na referred na nga yung motion na yan sa Senate Committee on Rules. Pero up until this moment kasi, ito rin yung sinasabi ng minority na hindi pa talaga fully constituted yung Committee on Rules. Wala pa itong yung official talaga na elected na committee chairman. Kaya yung pagrolyo, yun yung nakikita nilang minamadali. Lalo't dadaan pa nga ito sa proseso sa committee, tsaka siya isasalang sa sesyon.
Plus yung consideration pa, nakakailanganin ng isa pang araw before the plenary session para matakil ito. Kaya ang nagiging question dyan ng minority talaga is bakit daw may pagmamadali, sino raw ba ang makikinabang? Usually kasi ang majority bloc, naglalabas din sila ng agenda nila for the day sa magiging session. Pero tulad ng mga nakita natin kahapon, maging ngayon, may nangyayari din beyond the agenda na nilalabas nila. So depende pa rin talaga yan sa magiging desisyon ng liderato or ng mga senador sa session floor. Ang sabi naman kasi kanina ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda, life goes on daw. Ang napag-usapan daw nilang majority, yung mga agenda round ng Senado sa mga susunod pang linggo. And ang assurance niya naman daw, since life goes on, they will take it up daw yung motion sa Monday. So we'll anticipate. Oo. Mary Mon, so sorry so if we get it right, walang hearing tungkol dyan sa amendment na yan na pwedeng bumoto ang isang senador online pero itutuloy sa plenaryo ng Lunes. Scenario building lang tayo. Paano kung ganun ulit, mag-walk out or actually may scenario akong nakikita ngayon, nababasa na baka hindi na umattend yung minority bloc. So walang quorum. Walang quorum pero they have the majority numbers. Paano ba? May ganun bang usapan dyan? Eh di wala dapat botohang mangyayari. Dapat. Yan yung sinasabi kanina ni Senator Risa. Kasi tinatanong namin nung hinahabol namin sila pa elevator, paano kung nag-walkout sila ngayon, pwede pa bang magbotohan yung mga senador? Ang sabi ni Senator Risa, wala raw quorum, so subukan lang daw nila ng majority block na natira sa floor. And ang kanina naman kasi, ang nililinaw ni SP Cayetano, hindi naman daw yung motion ang pagbobotohan na, kundi pagdidesisyonan lang daw yung division of the House kung pwede na raw bang matalakay o maisalang na sa sesyon sa plenaryo yung motion. And yun doon din nakita nitong mga senador from the minority na may pagmamadali, na may nagte-trespass o nare-railroad daw itong motion. Sabi naman ni Senator Marcoleta nung na-ambush interview pa namin kanina, hindi niya naman daw ni railroad. Matter of fact nga, nung May 11 pa raw yun. And ang nilinaw pa nga ni Senator Marcoleta, may instances daw talaga na kakailanganin na raw gamitin itong bagong teknolohiya. Ang naging example ni Senator Marcoleta is yung overseas online voting na pinayagan daw ng COMELEC. Okay. Alright. Maraming salamat, Mary Mon Reyes. Thank you. Hinog na raw ang kasong plunder ng Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay po ng flood control scandal. Susunod daw nilang kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Habang ang grandest case daw ng Ombudsman isasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Itinakda na ng Ombudsman sa Huwebes ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Alinsunod ang kaso sa rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada at iba pang DPWH officials kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ang pinakamalapit na hinog na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Sa pagdinig noon ng Senate Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% na kickback mula sa 355 million peso project. Una nang itinanggihan ng senador. Nagsampa si Estrada ng reklamong perjury laban kay Hernandez pero ibinasura ng korte. Hindi na bago sa kasong blunder si Senator Jinggoy. Noong 2014 nakulong siya kaugnay ng pork barrel scam pero na-acquit noong 2024. Pati si Senator Joel Villanueva kakasuhan ng plunder kaugnay rin ng flood control scandal. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Matipid naman ang reaksyon ni Jinggoy sa hakbang ng Ombudsman. So be it. I have to consult my lawyers about it. Pero nanindigan siyang wala siyang budget insertions para sa flood control projects. Parang sunod-sunod kayo sa minority na kinakasuhan. Majority. Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po, sir? Kayo nilang bahala manghula. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, sabi na LG wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, wala silang record na ako ay may insertion ko ng halaga.
Sinubukan namang hingi ng panig ni Villanueva pero hindi siya nagsalita. Bukod naman sa dalawang senador, may gumugulong ding investigasyon ng Ombudsman laban kay Congressman Martin Romualdez. Para kay Remulla, ang grandest case ay laban sa dating House Speaker. Kabilang dyan ang money laundering at ang conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Cheese Escudero na mastermind sa budget insertion sa flood control projects. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Itinanggi na ni Romualdez noon ang mga parata, pero wala pa siyang bagong pahayag sa nakaambang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, mga sakay ng aeroplanong palanding na nagulantang nang biglang umangat muli ang sinasakyan nila. Ang tindi pa ng turbulence. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lalapag na sana sa Clark, Pampanga ang isang eroplano pero bigla itong lumipad muli dahil sa masamang panahon. Nakaranas din sila ng matinding turbulence. Ang mga eksenang yan nasa pulpa sa video sa loob mismo ng eroplano. Narito ang Frontline report. Maririnig sa video na ito ang sigawan ng mga pasahero sa loob ng eroplano ng Philippine Airlines. Ilang beses yan naulit. What is happening? Ayon sa may-ari ng video na tumangging pangalanan, bandang 4:30 ng hapon nitong Sabado nang lumipad ang eroplano sa Busuanga Airport sa Coron, Palawan. Sa Clark International Airport ang lapag nito. Pero sa gitna ng flight, nakaranas sila ng malalang turbulence dahil sa malakas na ulan. Sinubukan pa nitong mag-land sa Clark. Maya-maya, nagsigawan ulit ang mga pasahero. Umangat kasi ulit ang eroplano. Dinadivert na pala ang flight papuntang Ninoy Aquino International Airport dahil sa masamang panahon. Sa datos ng Flight Radar 24, umabot pa raw sa punto na bumaba sa 425 feet ang altitude o ang kapal ng hangin. Ang pressure nito sa eroplano habang papalapit sa lupa. Inakala na raw ng mga pasahero na babagsak na sila. Halos 5 minuto ang tinagal ng pagyanig at paglubog ng pakiramdam. Pagdating sa NAIA, wala raw shuttle na offer pabalik ng Clark. Pero may libreng flight naman. Yun nga lang, dahil sa takot, tumanggi na ang ilang pasahero na lumipad. Ayon naman sa isang aviation expert, normal ang nangyaring turbulence. Bahagi rin daw ng safety measure ang ginawang pag-divert sa flight. So may mga instances na magkaroon ng ma-experience ng mga pasahero ng downdraft na tinatawag or bigla na lang malalaglag yung feeling nila dahil nga doon sa severe weather. Kailangan mag-divert ng flight, magda-divert siya. Sa pahayag naman ng Philippine Airlines, iginiit nitong sinunod nila ang naaayon na recovery procedure at pag-iwas sa masamang panahon. Nananatili raw na nasa kontrol ng flight crew ang sitwasyon. Dagdag pa ng PAL, hindi sapat ang mga public flight tracking data para maipaliwanag ang aktual na nangyari. Humingi na rin sila ng paumanhin sa kanilang mga pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin de la Cruz, News 5. Susunod, News 5 exclusive, PBA courtside reporter na si Apple David humingi ng pasensya at pangunawa kaugnay sa relasyon nila ng 18 anyos na basketball player. We're both adults po, we're accountable and responsible of our decisions. At sa pabawang pampag-good night, ano yan? Aso o biik? Tutong lamang kapatid dito, Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Showbiz Tonight na tayo. Nagsorry si PBA courtside reporter Apple David sa mga na-offend sa relationship nila ni Letran Night Guard Chad Gamad. Kinumpirma ni Apple na 1 month na silang dating ni Chad. Sa exclusive video statement, sinabi ni Apple na pareho na silang adult. Handa raw silang managot at maging responsable sa kanilang actions. Humihingi rin daw sila ng pangunawa sa happy stage ng kanilang buhay. Kontrobersyal ang dalawa dahil 33 years old na si Apple habang 18 years old naman si Chad. We're both adults po, we're accountable and responsible of our decisions. I know it's a very risky relationship because of the age gap, but it's a risk we are both taking, and I hope people can be kind enough to allow us to do that in peace. Maglalabas na ng new song si Andrea Brillantes, also known as Ramona. Laguna ang title ng kanyang upcoming song. Sa kanyang teaser photo, nakasuot pa siya ng white crop top na may nakasulat pang World's Best Ex-Girlfriend. Sa May 29 na ang release ng kanyang song na Laguna. Sa ngayon, napapanood si Blythe bilang si Kiara sa Secret in Prague. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. At para sa ating pampag-good night, aso na biik o biik na aso? Yan ang tanong ng netizen sa viral video ng isang fur parent. Mababa sa hagdanan ng kanyang mga fur babies or fur baboys. Aso po yan na mukha lamang biik. Uy, sobrang lusog naman kasi ng fur babies na yan. Kaya napagkakamalan, biro tuloy ng netizens, mukhang kapabayaan sa kusina ang nangyayari. Cute-cute naman. Fur baboys ang tawag yan. Body shaming ka. Ala, sige, mag-out ka. Sige, Wag sige. wag kang gaganti. Pwede na tayo. Hindi Okay. tayo. Ayan po, ang 30 minutong pag-imay sa Malagang Headline. Bali na ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapalit sa Baltang Public Service. Ako po si Menos Baños Oroseo. Ako na po si Edlingaw, walang iwanan. Frontline Tonight. Pinag-